Hello guys, ito na naman tayo. Ito pong muli si Nanette ng Net Cooking. Dito pa rin tayo sa ating OC Sarap Channel para mag-share na naman ng mga recipes na sigurado pong magugustuhan ninyo. Lalo na ngayong nalalapit ang Kapaskuhan, ay mag-share po tayo ng pwede po nating ihanda o i-prepare sa nalalapit na Kapaskuhan para po sa ating mga kamag-anak at sa ating pamilya. Okay, so today ay gagawa tayo ng biko with topping. Sa halip na bibingkang malagkit, ay tatawagin po natin ito na biko with topping. Ito po ay traditional na inihahanda tuwing araw ng Kapaskuhan. Okay, so pag bibingka kasi, binibake yun. Ibig sabihin ng bibingka, binibake o hinuhurno. Okay, so ngayon ito po kailangan natin. Malagkit na bigas, 4 cups. Ito po ay nahugasan na natin. At meron po tayo dito itong muscovado sugar po ito. Pwede rin yung dark brown sugar o kahit na light brown sugar. Ito po ay gagamitin natin sa paggawa ng topping. At light brown sugar, ito po yung panghahalo natin doon sa gagawin nating biko. At syempre, coconut milk. Then, lalagyan po natin ito ng optional lang naman itong sweetened na langka. So, hiniwa natin ng into small pieces, konting asin, at tubig. So, ito po ay konting ingredients lang naman ang kakailanganin natin dito. Madali lang gawin, medyo matagal lang kasi gagawa po tayo ng topping. So, ngayon, ang gagawin po natin, itong bigas na malagkit. So, itabi natin ito, ha. Okay. So, papakita po natin. Itong malagkit na bigas ay sasaingin natin. So, lalagay po natin dito sa rice cooker. Okay. Yan. Ito po ay nahugasan na natin. Then, medyo binabad ko lang ng 30 minutes para nun mas madali siyang lumambot. Then, dito ngayon, lagyan natin ng tubig. Huwag masyadong maraming tubig kasi po ito, hahaluin pa natin ito sa light brown sugar at saka sa gata. Okay. So, sasaingin natin ito. So, ayun. 4 cups ito. Kaya, hindi natin pa aabutin ng 4 cups yung tubig. So, ayun. Hanggang 3 cups lang. Ayan. Parang lumubog lang yung bigas. Ayan. Lumubog lang siya sa tubig. So, okay. Ito po ay sasaingin natin. Okay, lagay natin dito sa rice cooker. Then, ngayon dito, meron tayo ditong isang saucepan. Dito po ay ilalagay natin itong ating for about 1 cup of coconut milk. Naku, nagbuo, guys. Kasi dito sa aking location, malamig maginaw. Kaya nabubuo yung mga oil. So, for about 1 cup lang naman yung kukunin. Pero mas maganda ito kasi parang yung tubig nasa ilalim. So, ito yung thick na coconut milk. So, tamang-tama pag gagawa tayo ng topping, ito yung pinakakakang gata. Okay, kasi po yun yung kailangan natin sa topping yung thick coconut milk o yung kakang gata. Okay, so dito po ay tunawin muna natin ito before nating ilagay itong panutsabato o muscovado sugar ito. Okay, so lutuin muna natin. Okay, so ngayon, ayan, natunaw na yung gata. So, kailangan dito nasa lower heat lang tayo. Lower medium heat at pag malakas pa ay hihinaan natin. So, dito po ay ilalagay natin itong ating sugar. Itong muscovado sugar. Then, ito po, medyo dito tayo magtatagal. Kasi, hayaan natin itong matunaw. Tapos, magtitiken siya hanggang makagawa po tayo ng yung pinakatopping natin. So, para po tayong gumagawa dito ng coconut jam o yung matamis na bao. Kasi, kailangan po parang yung matamis na baon na nga ang maging texture nung ating pang-topping sa ating
ube. Biko pala. Sorry. Kasi ang susunod kong gagawin yung gagamit ako ng ube. So, nasa isip ko yun. Okay? Okay. So, ito po ay aalagaan natin ng halo para hindi po siya masunog at manikit dun sa pinaka bottom ng ating saucepan. Okay. Tuloy-tuloy lang natin ito, guys. Hanggang makuha natin yung tamang texture ng ating kailangang pang-topping. Okay, then guys, ngayon heto na yung ating nilulutong pang-topping natin. So, ito ay okay, so mahina lang yung apoy para hindi masunog. Yan, nakita natin kasi mainit pa siya. Hindi pa siya yung masyadong makapal kung titingnan natin. Pero pag nag-cool down ito, pag nilagay natin dun sa pinaka-top ng biko, ay magtitiken na siya completely. So, i-turn off na natin yung heat. Okay. Then ngayon, gagawa naman tayo ng ating biko. Okay. So, sobrang init ito. Okay. Okay. Then ngayon guys, gagawa tayo yung ating biko. So, dito, yung gata, coconut milk, 2 cups, ay pinakulo natin. Then, dito, lagyan natin ng salt. Okay? Then, itong 1 cup of light brown sugar. Okay, so, ito po ay lulutuin natin hanggang medyo magtiken lang siya ng konti. Kailangan ma-dissolve yung sugar. Okay. Okay. So, dissolve lang natin yung sugar dito. Then, pakuluin natin o lutuin hanggang sa magtiken siya before nating ilagay yung ating malagkit na sinaing. Okay. Okay, then ngayon guys, so ayan, nag-tiken na ito. Then ngayon, ilagay po natin itong langka o jackfruits. Okay, so dito, haluin natin. Hayaan muna natin na yung langka medyo matamis muna siya ng konti. Okay. Okay, then dito po ilalagay na natin yung ating malagkit na bigas. So, ayan. Okay. Then, lower lang natin yung heat para hindi matuyo kaagad yung yung liquid. Okay? So, ngayon guys, hahaluin natin ito hanggang sa kumunat siya o ano siya lahat, magkasama-sama lahat at makuha natin yung tamang texture ng biko. Okay? Wow, ang bango ng langka. Okay, hahaluin natin ito. Medyo magtatagal tayo dito kasi kailangan makuha natin yung tamang texture ng biko. Okay, haluin natin. Okay, so ngayon pagkaraan ng halos na sa 15 minutes na natin itong hinahalo.
O mahigit pa yata. Kanina ko pa ito hinahalo. Kaya kailangan guys, medyo yung pagkakasaing natin, medyo maligat. Hindi dapat na maraming tubig. Kasi pag hinalo natin ito, sasama dun sa gata, pwedeng maging malata yung biko. Pero ito, tamang-tama. Ayan o. Okay, then ngayon, nagkakadikit-dikit na siya. So, ayan, na-dry na completely yung liquid. At mabigat na siyang haluin. Nakakaramdam na rin ako ng pagod sa paghahalo. Mabigat na siya. Okay. Wow. So, ayan o. Medyo parang masunog pa ito. I-turn off na natin yung heat. Okay. At pwede na po ito. So, ito po ay transfer natin sa isang baking pan o sa isang serving tray na medyo malaki. Okay. Okay, then ngayon guys, narito yung niluto nating biko. Okay, at narito naman yung ating topping. Okay, mainit pa ito. Medyo malabnaw pa siya, pero pag lumamig ito, magtitiken po ito. Okay, so ang gagawin natin, meron tayo dito yung baking pan. So, ilalagay natin dito. Transfer natin dito. So, itong baking pan, nirab lang natin ang butter. Ngayon, kung meron kayo yung oil ng latik, mas maganda yon. Then, dito, ilalagay po natin itong ating ginawa nating biko. Okay. Sobrang init nito. Okay. So, dito, ayusin lang natin dito guys, sa kabuuan nitong baking pan. Okay. So, diinan na natin ito, mainit pa. Para nun, masiksik siya. Okay. So, ayusin natin mabuti. Okay, pantayin lang natin. Okay. So, ngayon guys, dito ay ibubuhos natin itong ating coconut jam topping. Okay. Distribute natin evenly. Okay. So, ganyan natin. Para magpantay siya. Okay guys, so pwede na to. So, ang gagawin po natin dito, so, hintayin natin siyang lumamig, mag-cool down, para nun, mag-firm siya. Okay, then ngayon guys, pagkaraan ng halos nasa 30 minutes, so medyo mainit pa, pero siguro pwede na natin itong kainin. Okay, so ang gagawin natin, titingnan natin yung loob. Okay. So, cut natin. Kuha tayo ng isang piraso. Wow, ayan yung loob niya, oh guys. Ang ganda, diba? Then, ilagay natin dito sa isang serving plate. Okay. Wow, umaamoy yung langka niya. Ang bango.
Okay, so ngayon, pwede na po natin itong i-serve at kainin. Yan ang texture niya, oh. Harap. Okay, sana po nagustuhan nyo ang pagkakagawa po natin dito po sa ating bibingkang. Hindi pala bibingka to. Yan, hindi na natin siya na-i-bake kasi parang mas madaling gawin pag ganito. Okay, so sana po nagustuhan nyo ang pagkakagawa natin dito. Subukan nyo guys, napakasarap. Pwede nating ihanda ito sa nalalapit na Kapaskuhan. Okay, marami pong salamat. Ito pong muli si Nanette ng Net Cooking. Dito pa rin tayo sa ating OC Sarap Channel. Thank you po. Bye. Meron tayo yung uroncha.